Fresh water galing doon sa bundok. So, medyo masukal lang yung daanan. Ang linaw ng tubig oh. Grabe guys, intindi oh. Guys, naligaw kami. Walang daanan. Ang Quezon ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa Luzon. Kilala ito bilang isang lugar na mayaman sa kasaysayan, kultura at kalikasan. Pinangalanan ang lalawigan bilang parangal kay Manuel L. Quezon, ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas na kinikilala rin bilang ama ng wikang pambansa. Kilala ang Quezon sa malalawak na itong nyugan. Ang mga punong nyog ay hindi lamang nagbibigay ng tanawin at likas na kagandahan, kundi nagsisilbing mahalagang kabuhayan ng mga mamamayang lokal. Bukod sa nyugan, tunay na malaparaiso rin ang mga baybayin ng Quezon. May kristal na malinaw na tubig at malaparaisong likha ng kalikasan na handog sa mga nagnanais tumakas sa ingay ng lungsod at muling kumonekta sa payapang kapaligiran. At sa puso ng Quezon matatagpuan ang pinakamalaking munisipalidad sa buong lalawigan. Ito ay ang General Nakar. Ito ay kilala sa lawak ng lupain at saganang likas na yaman, kabilang ang mga ilog, bundok at kagubatan na bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. May lawak itong humigit kumulang 1,343 kilometers, dahilan kung bakit ito ang pinakamalawak na bayan sa buong Quezon at isa rin sa pinakamalaking munisipalidad sa buong bansa. Kaya samahan nyo kami sa isang masaya at napakagandang adventure papuntang General Nakar, the largest municipality of Quezon. Good morning guys, this is Kuya Mario once again. At welcome back sa panibago nating moto adventure. At nandito kami ngayon sa probinsya ng Quezon. At kasama natin ng tropa, ang Team Wanderers. Nandito kami ngayon sa papasok ng General Nakar, no? At i-explore namin ang bayan ng General Nakar. So nag-ride out na rin kami guys ng around 4 AM ng madaling araw. And then nakarating kami dito ng 8:04. Time check tayo, 8:04 ng umaga. At papasok na kami dito sa welcome arch ng General Nakar. Maligayang pagdating, General Nakar. Picture ba tayo dyan? Picture ba tayo dito? Hindi na? Pa-picture sana ako eh. Pa-picture sana ako eh. Bukas na lang. O sige. So guys, papunta nga pala kami ng munisipyo para magpa-register dito sa tourism office ng General Nakar. So ngayon po is nakakaranas na kami ng mga lubak na daanan. Eto na guys. Bali guys, ang gagawin pala naming adventure ngayon is pupunta kami ngayon sa isa sa mga hidden destination dito sa bayan ng General Nakar, no? Ito yung Masanga Point. At hindi ko alam kung ano yung maaabutan namin, pero sa ngayon is ang pagpasok namin dito sa General Nakar is yung daanan, yung road condition dito is hindi maganda. So talagang lubak. Yan, makikita nyo guys oh. Para siyang papasok ng daanan papuntang Cotto Mines. Oh. Grabe. Umiilaw yung TCS ko. So hindi ko alam guys kung ilang kilometer to, pero ang sabi ni Tres kanina, ang layo raw simula dito sa Arco is nasa 30 kilometers. So guys, time check tayo, 8:08 na lang umaga. At nandito na tayo sa mismong road papunta ng Masanga Point, no. Sa ngayon is hindi talaga maganda yung road condition na aming diadaan ngayon. Yan, kung makikita ninyo sa harapan. Pero mas goods naman to kaysa sa Cotto Mines kasi malalaki talaga yung mga bato eh. Tsaka I think guys, pagka maulan huwag kayong pupunta dito dahil hindi siya applicable talaga pagka maulan, dahil kung makikita ninyo, kung mababasa yan, talagang putik yan. Yan, sa harapan pa lang natin, sobrang alikabok. Yeah. Ayan no, yung mga lokal oh, talagang basic na basic sa mga lokal oh. Ito pa sa kabila. Ayan no, guys, basic na basic oh.
Nakikita nyo ba sila kung paano magpatakbo? Ang bilis. Ayun o. Nasa unahan na natin. Dito guys, napansin ko nga pala. May mga bahay, may mga konting bahay sa kaliwat sa kanan. May mga lokal na rin mga nakatira dito. Pero wala talagang wala na rin sigurong gasoline station dito along the way. Guys nga pala, pagka pupunta pala kayo dito, bali yung sa Google Map is hindi nyo na talaga siya mapipin. Walang nakapin doon sa Google Map. So ang gagawin nyo dito, magtatanong kayo. Pagdating nyo ng Arco, ng general na car, kakaliwa kayo doon sa pinasukan namin kaganina. Tapos ayun, yung pag-akyat nyo na yun, dire-diretso na yun. Ayun no. Palaki na lang palaki yung mga bato dito. Kawawa scooter natin Kawawa. Pero pagka pumunta kayo dito guys, mapipil nyo talaga na talagang bumalik kayo sa nakaraan. Yung vibe na unang panahon, parang ganun siya Daming mga puno sa kaliwat kanan. Ganun siya kasi 'di ba dati unang panahon hindi pa naman sementado yung mga highway. Ganito yun ganito yung dati yung time na yun So nakaka-relax lang rin yung mga ganitong vibe. Parang maalala mo yung mga dati. Grabe Oo. Pag inabot ka dito ng gabi, wala kang makikita dito pagka wala kang ilaw. So napansin ko dito walang mga street lights. So itong trail na to guys, niusundan lang namin dire-diretso to papuntang Masanga Point. So yun yung namin, pupuntahan namin ngayon. Isa sa mga hidden gem dito sa general na car Bali ang namin, takbuhan namin is 25 to 30 km per hour. Yan ang aming takbuhan ngayon. At naman, yung klima naman dito hindi naman ganong kainit kasi may mga puno na rin kaliwat kanan. Iba yung talaga, iba yung niya, yung vibe niya. Hindi naman siya ganun ka-technical guys. Tandaanan. Kayang-kaya ng scooter pala to. Tsaka guys nga pala dito wala na rin signal Pag pumunta kayo dito, dapat doon pa lang sa labas bago kayo pumasok ng Arco ng general na car. Advice ko lang, pwede na kayo mag-chat sa mga family ninyo. Yun. Kasi pagdating dito yan, zero na talaga yung signal. Mag-ingat, madalas ang aksidente sa lugar na ito. May namatay na dito. Dito daw, mag-ingat. Grabe, lalaki ng mga bato. Ito po ang dinadaanan namin ngayon is pababa na po siya Yan. Tapos napapaligiran na tayo ng mga puno. Ayan. Kikita nyo sa taas. Nakasaklob sa atin yung mga punong kahoy. Kulay green na green talaga. Medyo palusong na rin to. Itong dinadaanan namin ngayon. Thankful lang tayo dahil hindi tayo binigyan ng muulan na panahon. Tuyo talaga yung daanan. Ay, grabe lalaki. Pwede tayo dumulas dito. Lalaki ng mga graba to Hindi naman to ordinaryong bato So dito nga pala guys, yan. Meron silang mga kinukuha mga bayabas sa kanan. Mga dahon ng bayabas. Ini-import nila yon doon sa merkado. Parang parang nabutasan ako. Pa-check nga ako, pre. Okay naman. Tsaka, yung gulong ko sa likod. Okay lang. Time check tayo guys. 8:31.
in the morning at magti 30 minutes na rin kaming bumabiyahe simula dun sa Arco. So hindi pa rin nagbabago yung kondisyon ng ng daanan. Ganun pa rin. At off-road talaga siya. Tapos meron din naman dito mga community kahit papaano yan. Sa kanan makikita ninyo. May mga kabahayan din dito. So guys, ito nga pala may papasukan kami dito na tulay. Ano to? Ito. Itong unang tulay na dadaanan namin. Wow. Uy, may naliligo sa baba oh. Ang tulay dito guys is kahoy. Yan makikita nyo yung mga transportasyon nila, oh. Mga XRM, gano'n. Tapos sa baba guys, ayan oh. Meron nagtatampisaw doon na bata, oh ayun oh. Sobrang linis. Wow. Grabe guys oh. Ang tindi dito, ang lupit. Paglagpas yun ng tulay at meron nga pala kayong madadaanan ganito eh. Bali maayos na yung daanan. Tapos may mga palay dito sa gilid. Yan ang makikita ninyo dito. Hindi ko lang alam kung dito. Dito nga lang yung pinaka sementado na part. Tapos paglagpas nyo uli dito at may makikita ko yung scenery ng bundok. Wow, ang ganda, grabe. Is rough road na naman siya. So konti lang, halos wala talagang sementado dito guys pag pumunta kayo. Nagtanong kami dito guys sa mga lokal at wala na rin ditong palengke no. So ang gagawin ninyo bago kayo pumasok dito, doon pa lang sa may Arco, merong malapit na palengke doon. Pwede na kayo mamili doon ng ng mga pagkain ninyo, mga pang-ihaw ninyo kung mag-iihaw kayo. So guys, meron pala kami mga nadadaanan dito na na tindahan. Ngayon, hindi kami nakabili ng ng aming pagkain. Pero dito naman may mga mini palengke naman dito sa loob kami nadaanan nito. Katulad nito. Yan. Kaya kuya, ayan. May mga gulay naman kayo na madadaanan dito at saka mga manok na pwede mabilan along the way. So nagtanong na rin kami dito guys. Bali isang oras pa. Isang oras kalahati no, simula dito sa ano pong barangay ito ya? Barangay Magsikap no. So guys, nandito kami sa may Barangay Magsikap ngayon. Ito yung yung itsura ng lugar dito. Yan. Makasalit kahoy ko, Oo. mahuli. Si kuya. Mga lokal dito. So nag-stop over lang kami. Gamit ko lang sa bahay. So pahinga lang kami konti and then after nito, diretso na ulit tayo sa daanan. So guys, may madadaanan pa rin pala tayo dito na na isa pang tulay. Ito yung pangalawang tulay na madadaanan natin. Napakalinaw ng tubig. Grabe. Wala akong masabi dito. Kahit napakatirik ng araw, no? At summer is yung tuloy ng niya, ng tubig niya, dire-diretso no. Tapos doon banda may makikita kayo mga cottage na Ganda. Tapos dito, pagbaba niyo dito, guys, meron ng mga matataas na buko. Ayan. Ang ganda, sobra. Napakaganda dito sa General Nakara. So guys, nakalagpas na kami ng pangalawang tulay. At ngayon ay binabaybay namin itong malawak na daanan kaliwat kanan. Bali napapalibutan to ng mga ng mga buko. Puno ng buko. Grabe, napaka-solid. Pero napakagandang adventure na ito dito. Kumpara sa mas gusto ko yung adventure dito dahil siya, kayang-kaya ng scooter. Wag lang talagang uulan kasi hindi talaga hindi maganda pag umulan. Dami mga butas Guys, ayun yung mga lokal Walang sa kanila. Talagang simpleng-simple lang Ginawa nila ng daanan. Etong bundok tinabas nila, ginawa nila ng daanan na highway para makadaan yung mga lokal. Kita nyo guys ayan yung mga dinadaanan ni Gerald ngayon. Puro alikabok, sige! Taban!
Guys, kung nakikita nyo, ang layo ng mga agwat namin. Ang lawak na itong dinadaanan namin ngayon. Siguro kung ikukumpara natin, ganito kalaki yung parang EDSA siya. Or mga 4 lanes to. Ganon. Ganon yung laki niya. Okay, go, go, go. Ito, mataas. Matarik, oh. Yun, oh, dumudulas talaga yung gulong. Nanlalaban talaga, oh. Oh. So ngayon guys, tingin ko dito, dine-develop tong na to. Etong daanan na to. Kasi may mga nakikita kami dito, may nakikita tayo dito mga pader. Ginagawa na nila ng pader yung gilid ng bundok para hindi siya mag-landslide, no. Tapos pagka natapos talaga to, sobrang ganda na ito. Ang sabi nila dito, from General Nakar, meron na raw daanan papunta ng Dingalan. So, kung titignan nyo sa mapa guys, napakalapit na nun para makapunta tayo ng Dingalan. May ginagawang shortcut na dito. Hindi ko lang alam kung saan part dito guys yung ginagawa na yon. Pero pag nagawa yon, sobrang sulit ng biyahe. Ang bilis na ng biyahe simula dito. Meron na naman tayong dadaan ng tulay. Pwede tayong dumaan sa baba. Pwede tayong dumaan sa taas. So, i-check natin, no, kung anong meron sa baba. Okay. Tingnan natin sa baba tayo. Kasi nakadaan na tayo sa tulay kaganina. So, itong tulay na to is pangatlong tulay na to, guys, na dadaanan natin. Oops, may naliligo. Wow. Solid. May naliligo, guys. Ang linaw ng tubig, oh. Wow. Ayan, oh. Tapos sa babaw lang siya. Tapos ito yung bundok. Dito bumababa yung tubig. Lumaragasa yung tubig pa ganun. Kasi yung iba dito, guys, napansin ko dito na rin sila naglalaba. No? Grabe, solid. Wala akong masabi. So guys, nakalagpas na pala kami doon sa pangatlong tulay at diretso na kami. Hindi pa namin alam kung ilang minutes pa kami magbabiyahe simula doon sa pangatlong tulay, no, na nadaanan namin. So ngayon dire-diretso lang to. Itong biyahe na to. Pero ang ganda ng ang ganda ng daanan. Makikita nyo, ang ganda, di ba? O, di ba? O, nagpa-45 pa ako. Time check tayo guys, 9:39 ng umaga. Wow. Merong isang tulay uli na dadaanan, bali pang-apat na tulay na to. Itong dadaanan namin ngayon. Sa tulay na to, pagbaba namin is yan, nakikita nyo yung bundok. Sa kanan, may dagat na malawak. Grabe ang view dito sa General Nakar. First time ko dito guys, pero ngayon pa lang sinasabi ko na babalikan ko tong lugar na to. Ito na, bali ito na yung pang-apat na tulay na aming dadaanan. Dalawa yung tulay, no guys. Isa dito sa taas at isa dito sa baba. So dito tayo sa taas. Sila tres dun dumaan sa baba. Siguro ang ginagawa nila dito pagka mataas yung tubig dito sa baba, syempre dito sila sa tulay dadaan, no. Sa ngayon is tuyo yung ilog. Dito merong dumadaloy dito sa may gilid lang. Pero I think pagka tag-ulan, mataas yan, malakas yung current ng tubig diyan. Manggagaling doon sa bundok. Solid din yung ginawa nilang tulay, oh. Nakikita nyo, oh. Kahoy siya. Hindi siya semento, kahoy. Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortunate fables, I don't think they need us no more.
in my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Coming back for your heart now, 'cause this one ain't mine anymore. Were you away by yourself, dressed like an angel in white unaware? Can you be like a drone, straight from a song that I've known all along? Can you take the islands, just pulling apart the waves as I fall into your arms, tearing up roses as daylight approaches. Just So guys, bali, nagpahinga muna kami dito sa isang spot. Dito kami sa may pang-apat na tulay. After ng pang-apat na tulay, dito meron pababa, no? Merong scenery ng dagat. So pahinga muna kami dito, sobrang init, grabe. Bali, ang makikita natin dito is si Geraldo. Kaya yung dagat ay nasa harapan natin. So kung pupunta kayo dito, pwede kayo magpahinga dito sa spot na to. Halos walang tao dito, no? Wala talaga. I mean, maliban sa lokal. So, maliban sa lokal, guys, wala talagang ibang tao. Pupunta kayo dito. So lapitan natin. Ito yung itsura ng dagat nila dito. Alas 10 ng umaga to, ah. Alas 10 ng umaga. Ganito katirik ang ang araw dito sa General Nakar. So ako first time ko dito, pero grabe, ang ganda ng ilog dito, ang ganda ng dagat dito. Ayan, oh. Solid, guys. Makikita nyo lang. Tapos yung nanggagaling na tubig dun sa bundok, dumidiretso dito sa may dagat. Ayan, oh. Uy, ang lamig. Oh, ang lamig ng tubig. Ito yung fresh water galing doon sa bundok. Yung nakikita nyo sa taas na yan. Diyan ang gagaling yan. Papunta doon sa dagat. Ayan. Dagat na yan. Solid. Oh. Ang lupit ng spot na to. Puntahan nyo to, guys, di kayo magsisisi. Kaya to ng isang araw puntahan ng General Nakar. Tapos may iikot ninyo. Pero kami, papunta kami ng Masanga. Ang sabi ng mga lokal dito is 1 oras pa raw, no? So wala na kaming signal eh. Pagpasok pa lang namin ng Arco, wala na kaming signal. So ngayon, ni-explore lang namin kung nasaan kami ngayon. Bali, pinagpapahinga lang namin yung mga motor namin dito sa gilid. So mamaya, didiretso na tayo. Papunta ng Masanga Point. Hindi pa namin alam kung ano yung mga madadaanan natin. Pero papakita namin kung gaano kaganda dito sa General Nakar. So guys, nakaalis na pala kami dun sa aming pinagpahingaan, no? Ito, binabaybay namin yung pinakapaanan ng bundok ngayon. Grabe, oh. Possible dito pag nag-uulan, madalas yung landslide. Ang ganda ng scenery ng dito, ng dagat dito. Solid, guys, oh. Ito na yung pinakaibabaw nung namin, dinadaanan namin, no. So doon kami galing sa baba na yun. So possible doon kami mag-row camp mamaya, kakamping kami doon mamaya. So nagpaalam naman kami at sabi pinayagan naman kami doon. So guys, meron pala kami napagtanungan ngayon. Ang sabi ni Kuya is 30 minutes na lang, no, simula dito papunta doon sa Masanga. Bali, itong dadaanan namin ngayon is pang 5 na tong tulay aming dadaanan. Ito ang taas. Wow. Solid. May mga bumabiyahe na rin ng mga jeep dito. Matataas yung jeep. Tingin ko inaayos na rin dito yung yung mga daanan, no. Kasi yung tulay is konkreto na siya. So pagdating dito, medyo masikip na yung daanan. Medyo makitid na. Pero dito raw yung best way na ang daanan papuntang Masanga.
Bali may dadaanan pa raw tayong dalawang tulay simula dito. So yun guys, bali nandito kami sa looban. Hindi ko alam kung saan part na tayo banda sa mapa, pero looban na tong aming pinapasok ngayon. At marami na ring mga basang daanan. Sa left side naman, no, maraming mga buko tayo nakikita. Wow, ito na, Barangay Sablang, General Nakar, Quezon. Sa barangay ano na pala tayo, Sablang na tayo. Oh, ayan na, may simento na. Ayan na. Ito, may semento dito kahit paano. Barangay Sablang. Oo. Yung sementado na rin sa wakas. Wala na uli sementado. Sa barangay lang. Wow. Guys, kung makikita ninyo sa kanan, merong mga rock formation na parang brown. Oh. May mga lumot. Yung mga bato. Tapos ito, malaki na naman yung daan na dinadaanan namin ngayon. So, dire-diretso lang daw to. Kasi pag pumunta naman daw kayo dito, isang daanan lang to hanggang sa mapunta ng Masanga. So ito guys, pang-anim. Ito yung pang-anim na tulay. I've tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Too many beautiful nights I spend my time alone. Can't seem to have an appetite for getting up out the door. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change, and I'll realize it's not so bad once I get out of my head. I'll get my shit together one of these days. So guys, ito yung pang-anim na tulay na dinaanan namin ngayon. So meron ditong ayos na tulay, tapos sa kabila ito siguro yung luma, no. So medyo delikado siya at yung mga bakal kasi tanggal-tanggal na nakita ko. So ito yung lumang tulay. So guys, hindi namin alam kung nasaan na kami, no. Dahil merong merong nakalagay dito na parang harang. Pero didiretso pa rin kami. Subukan namin dumiretso. Ang hirap pagka walang mapa. Nangangapa kami. Time check tayo, 11:26. So guys, nandito na kami, pabalik na kami at na wrong way kami, no. Pabalik na kami doon sa kaganina, yung may parang hams. So guys, ito yung pinaka daan kaganina. Yan. So pag pupunta kayo dito, ito tatandaan ninyo. Itong daanan na to na may parang mga bato tas may mga ganito. Yan. Hindi kayo didiretso diyan. Dito kayo dadaan. Sa mga bato na to. Kasi medyo malalim na. Ayan na. Oops. Oops. Bugbog ang scooter dito, guys. Pagkagabi kayo dumaan dito, huwag yun ang tangkain na dumaan ng gabi dito dahil yun nga, no, possible na maligaw kayo dito. At sobrang dilim dito, guys. Walang kailaw-ilaw dito. Wala akong nakikita mga street lights dito, no.
So guys, rough road na naman itong dinadaanan natin. Yan. So dito is hindi ko alam kung saan na kami papunta, saan banda ang daanan na to. Wow. Oops, ito na pala yung tulay. Guys, ito na pala yung tulay, no, na makitid. So pag yung mga dumadaan pala dito is bigayan lang. Pagka may papunta dito, tihinto muna dito sa part na to at aantayin makatawid yung isa. So patawid na kami guys dito sa tulay na makitid. Kuya, anong barangay na to ya? Maligaya. Barangay Maligaya. Okay. So guys, Barangay Maligaya na pala to. Itong bridge na to. So dadaan tayo dyan. Tayo lang natin sila makadaan sa kabila. Medyo makitid talaga yung daanan, no. Wow. First time ko dadaan sa ganito guys. Tayo lang natin makadiretso si Tres dahil gumigiwang yung tulay eh. Kasi medyo malaki yung kanyang motor. Kaya parang nahihirapan siya. So diretso tayo. Woo! Grabe! Solid! Grabe guys, ang tindi oh. Ang tindi ng view. Wow! Tapos yung daanan kahoy lang. Tapos umaalog. Up 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 up. Para siyang ano, babagsak. Nakakatakot. Thank you. So yun yung isang tulay na madadaan natin na makitid. Pagdating pala dito, pagka lagpas doon sa may Barangay Maligaya is may mga sitio na dito na makikita kaliwat kanan. So diretso kami. Hindi ko alam kung ilang minutes pa simula dito. Grabe ka solid ang daanan na yun ah. Tulay lang siya na maliit. Ngayon, pagka nasira yung tulay na yun, yung mag-uugnay dito sa sitio na to at saka doon sa may kabila is mawawalan ng koneksyon. Yun ang mangyayari. Dami ng mga bahay dito guys. Oh, kaliwat kanan, pero napakalayo na ito sa ano, sa mismong sentro. Pero marami nakatira oh. Ang galing. Tapos sa kaliwa makikita natin yung mga nagtataas ang mga puno tsaka bundok. Ito, simentado na uli. Dire-diretso tayo uli. Sa kanan marami rin nagbibilad ng ano. Ito siguro yung pangunahing ano, hanap buhay dito, yung pagpapalay, no, pagtatanim nila. Yan yung madalas namin makita dito eh, na maraming nakabilad na mga palay sa daanan. Kasi malawak rin dito. Kita nyo guys. Yan. Paglagpas doon sa tulay, napakaganda na ng ano, ng daanan. Halos simentado na siya. Simula doon sa makitid na tulay na yon na dinaanan natin. Wala pang specific time kung anong oras kami darating doon, pero time check tayo 11:46 na ng umaga. Kung pupunta kayo dito guys, ito yung may encounter nyo dito, no, sa lugar na to. Ganyan kaganda guys ang makikita ninyo. Grabe ang ganda. First time ko dito, pero ang sarap sa pakiramdam dahil napakaganda ng lugar na to, ng General Nakara. Ito parang medyo liblib siya na lugar dito at naputol na yung sementado na daanan. Napakalayo na namin.
Yan, good afternoon guys. Dito na kami sa mismong Masanga Point. Bali, hindi dito kami ngayon sa Maya Eladio campsite. Bali, ang ginawa namin dito is tent pitching kami, no? And then, nakapagpahinga naman na kami kasi dumating kami dito ng alas 12. So, mga bandang 2 PM, natulog muna kami. Then, ito yung setup namin dito. Bali, ito yung tent ko. Tapos sila mga nakaduyan, no. Dito wala ganong tao, no. Halos kami lang talaga yung nandito ngayon. Sobrang payapa dito, guys, no. So, time check tayo, 4 PM ngayon ng hapon. And then, rekta na kami doon. Tingnan namin kung anong meron doon. Pakita namin sa inyo kung ano yung pwedeng mga spot na pupuntahan dito, no. So, guys, pupuntahan na namin yung pinaka tinatawag na Masanga Point dito sa General Nacarno. So malapit na tayo. Simula dun sa aming pinag-stayan is mga 3 to 5 minutes lang, no. Mararating na natin yung pinakabutas, yung Masanga Point. So ito yung madadaanan natin. So napaka ng buhay dito, guys. Napaka simple ng buhay dito, no. Habang nilalakad namin to, nakikita namin yung mga pangunahing pinagkakabuhayan ng mga tao dito sa lugar na to. Ito yung dinadaanan namin sa ngayon. At puntahan namin yung isa sa mga sikat na tourist spot dito sa General Nakar. So medyo masukal lang yung daanan. Pero napakaganda dito, promise. Hindi kayo mag-isisi pag pumunta kayo. Oh. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion wine. So ito na yung pinaka makikita nyo sa Google Map yung Masanga Point. So dito, guys, is ito, tapakita ko sa inyo. May mga naliligo na rin dito sa part na to. Wow! Ang ganda! Ganda ng tubig, grabe. Napakalinis ng tubig, guys, oh. Ayan, may mga naliligo, mga lokal dito. Enjoy lang talaga sila dito sa kanilang magandang dagat. Grabe, oh, yung tumalon, oh. Wow! Diyan na po kalalim yan. Lagpas tao po yan. Lagpas tao. So, ito na yon. Ito na yung pinaka Masanga Point na tinatawag, no, dito sa General Nakar. Kung makikita nyo sa Google Map, i-search ninyo Masanga Point. Yan, makikita ninyo. Pero hindi kasi yan mag-google. Makikita nyo lang doon sa mismo picture. Pero yung pagkapinin mo na siya, hindi mo siya makikita. Tapos dito sa part na to, may mga tinatalunan din sila dito. Ito sa kabila. Kulay blue talaga, no, kuya, yung dagat, no? Blue. Ayun, no. Medyo ingat lang tayo, guys, kasi yun nga, yung mga bato dito is matatalas. So yun muna yung ating update dito. And then by tomorrow, ang gagawin namin is maliligo kami dun sa may ilog na nadaanan namin kahapon. Doon kami maliligo, no. Ito kasi dagat. So dito kami mag-overnight dito sa may Masanga Point mismo. So kita-kits tayo by tomorrow, okay? So guys, bali nandito yung pinaka-may-ari ng Maya Eladio campsite na aming tinuluyan. Ano pangalan niyo, ma'am? Irene.
si Ma'am Irene. Ito po yung kukontakin ninyo. Ipa-plus ko dyan sa ating screen. Kontakin nyo po siya. Ayan yung Facebook niya tsaka yung contact number. Pagpupunta po kayo dito sa Masanga Point. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami sa Sitio Masanga, Barangay Kanaway, General Nakar, Quezon. Ito po ay inaanyayahan po namin kayo na pumunta at maglibang. Pasyalan po ninyo yung aming lugar. Kami po ay may campsite at ang pangalan po nito ay Maya Eladio Campsite. Maganda po yung lugar namin, tahimik, at sigurado po na kayo ay mag-i-enjoy at makapaglibang. Iwan muna isang tabi yung mga stress at inaanyayahan po namin kayo na pumunta po dito sa aming lugar. Hindi po kayo magsisisi bagaman at malayo, pero worth it naman po yung pagod at saka talagang masaya at malilibang po kayo. Yun lang po at maraming salamat po. Punta po kayo sa page namin sa Maya Eladio Campsite. Maraming salamat po at sa may-ari ng pagbablog na ito. Maraming salamat po at binisita ninyo yung lugar namin. Thank you po. God Okay. bless. Good morning guys. At kaagising lang natin. Ngayon is nandito pa rin tayo sa Masanga Point, no? Pinagmamasdan natin ngayon yung napakagandang pag-angat ng araw, yung sunrise. Guys, pag pumunta kayo dito, napakakalmado ng dagat na makikita ninyo dito. Simula kagabi hanggang ngayon, talagang mga alon lang yung naririnig namin. Tapos mga huni ng mga ibon. So nakaka-relax. Isa sa mga gusto namin na ma-feel yun habang kami nandito, no? Habang nagka-camping din kami. At tinutuklas tong Masanga Point. So kung pupunta kayo dito guys, mas maganda pumunta kayo dito or mag-overnight kayo dito. Yun yung pinaka-the best para ma-explore nyo pa siya. So ngayon, nantay lang namin yung breakfast namin and then aalis na rin kami. Pupunta kami doon sa may ilog, sa nadaanan namin. Yun yung last destination namin, no, bago kami umuwi. So, see you mamaya. At explore muna namin kung gaano kaganda dito sa Masanga Point. Ayan, ang sunrise. So ayan guys, bali nakalabas na tayo ng Barangay Maligaya. Ito na, medyo malawak na yung daanan uli. Ayan. Napakaganda ng scenery ng bundok. Kung makikita nyo guys, yun sa harapan natin. Ganda, no? Talagang luntian yung yung mga puno. Dito guys, mayroon ding inaayos na daanan, no? Ayan, no? Bali, ni-develop na nila dito yung mga bridge. Ayan. Yung lumang bridge na sa kaliwa. Tapos ito na yung bago. Ayan. Oh, wow! Ang linis ng tubig. Oh. Grabe, ang linaw, oh. Napakalinaw ng tubig guys sa baba. Dami naliligo. So guys, ayun, oh, may mga naliligo sa baba. Nakikita ninyo. Napakalinis, grabe. Oh. So guys, suminto kami dito sa isang spot, no? At mayroon tayong nakakausap na mga lokal. Ano pong sitio to? Kaya? Sitio de Palion, Barangay Sablang. Yun, Sitio de Palyong, Barangay Sablang. Barangay Sablang. So makikita nyo to guys, itong bagong tulay na to. Ito yung luma, 1980s pa raw ito eh. 1980s pa yan. Itong hanging bridge na to. So nagpipiknik sila dito. Mga family, no? Bago mo na Perfecto para sa mga pamilya-pamilya. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky
here to find what we're both looking for in this life. So guys, may mga kasabay tayo maligo dito. Ito. Ano pangalan mo ya? Kurt po, Kurt. Kurt? Panood din ka. Ayun, si Kurt. Mga taga dito lang rin po kayo. Opo. Ayun. Guys, mga taga dito lang rin sila. Sobrang lupit dito. Oh. Woo! Solid. Tapos yung mga kasama nila dito sa Miguelin. Ayun. Yun guys, at natapos na ang ating napakasayang ride. Pauwi na kami pa Manila. At kung nagustuhan ninyo yung ating video, don't forget to subscribe and like na rin. At comment nyo dyan kung may mga gusto pa kayong mga spot na pupuntahan, susubukan natin puntahan. At see you sa susunod natin na vlog. Bye-bye! I couldn't stay, I couldn't wait, but I thought that you should know that I would have. Can hang around, can ask your name, but now I'm thinking maybe I should have. If I hadn't turned to leave, would you have come to sit with me? Love the feeling of your eyes.